Number 4. I-prioritize ang pag-invest sa sarili. Isipin mo ang palakol. Kapag mapurol na ang talim nito, mahirap nang gamitin. Kailangan mo muna itong hasain para bumalik ang bisa. Pero kung pilitin mong putulin ang kahoy gamit ang mapurol na palakol, ano mangyayari? Pagod ka na, pero wala ka pang nagawa. Ganon din tayo. Kapag lagi kang pagod, stress o ubos ang lakas, paano ka makakakilos ng maayos? Hindi ka palakol. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo kung ramdam mong pagod ka na. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, palakasin mo ang katawan at isipan dahil dito nakasalalay ang lahat. Kung gusto mong gumanda ang takbo ng buhay mo, trabaho man, pamilya o personal na bagay, dapat inuuna mo rin ang sarili mo. Pero madalas, hindi natin yan ginagawa. Bakit? Kasi iniisip natin, nakakahiya, baka isipin ng iba ang selfish ko. Pero ang totoo, hindi selfish ang alagaan ang sarili. Ito ang tamang gawin para makatulong ka rin sa iba. Paano ka makakapagbigay ng pagmamahal, oras, o tulong kung ubos ka na? Paano mo maibibigay ang best mo kung wala ka ng energy? Kaya starting today, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Hindi kailangan ng mahal o magarbong paraan. Kahit simpleng mga bagay ay malaki na ang tulong. Halimbawa, magbasa kahit 10 minuto araw-araw. Maglakad-lakad para makapagpahinga ang isip. Matulog ng sapat. Magpahinga kapag pagod, walang guilt. Mag-reflect, ano ang nararamdaman ko ngayon? Itong mga simpleng habit na ito, parang paghasa sa sarili mong palakol. Kapag mas malakas ang katawan at malinaw ang isip mo, mas madali mong haharapin ang problema at stress. Isa pa, matutong magsabi ng hindi. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng chat. Hindi mo kailangang sumama sa lahat ng lakad. Kung alam mong hindi na ito nakakabuti sa'yo, okay lang tumanggi. Ang pagprotekta sa sarili mong oras at energy ay parte ng pag-aalaga sa sarili. Tandaan, hindi mo kayang ibigay ang wala ka, kaya punuin mo muna ang sarili mo para meron kang maibibigay sa mga mahal mo, sa trabaho mo, at sa sarili mo rin. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, anong simpleng bagay ang pwede kong gawin ngayon para alagaan ang sarili ko? At gawin mo na iyon, huwag mo nang ipagpaliban, dahil ang pinakamahalagang asset mo ay ikaw mismo. Number 5. Maliit na hakbang, malaking bago. Kapag iniisip natin ang pagbabago, madalas akala natin kailangan agad malaki, mabilis, at perfect. Pero ang totoo, hindi kailangan agad-agad ang malaking hakbang. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang maliit na simula. Kahit 1% improvement lang bawat araw, malaking bagay na yon pag tumagal. Isipin mo kung araw-araw ay may konti kang pag-unlad, sa loob ng 1 taon, halos 37 beses kang mas gumaling kumpara sa dati mong sarili. At hindi ito dahil sa magic, dahil lang sa consistency. Tingnan mo ang elepante. Malaki, malakas, at matatag. Pero nung baby pa siya, hindi pa siya ganon. Nadapa siya, natakot, pero araw-araw siyang gumalaw. Kahit dahan-dahan lang. At dahil doon, naging matibay siya. Ganon din sa buhay natin. Ang tunay na progress, hindi nakadepende sa laki ng hakbang mo. Nakadepende ito sa araw-araw mong pagsisikap. Kaya kung gusto mong magbago, huwag kang magmadali. Simulan mo lang sa isang maliit na bagay. Halimbawa, gusto mong maging healthy? Uminom ng 1 basong tubig sa umaga. Gusto mong matuto? Magbasa ng kahit 1 pahina araw-araw. Gusto mong makapag-ipon? Magsimula sa piso araw-araw. Oo, maliit lang tingnan. Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa, lalaki rin ang resulta. Ang problema ng marami, gusto agad instant result. Pag hindi agad nakita ang pagbabago, sumusuko na. Pero tandaan mo, progress ay araw-araw na effort, hindi pagiging perfect. Hindi mo kailangang maging perpekto araw-araw. Ang mahalaga, gumagawa ka ng kahit 1 maliit na hakbang. At kapag naiisip mong tumigil, alalahanin mo, ang tagumpay, disiplina, at pagbabago, nagsisimula sa simpleng choices. Kahit 1 push-up, kahit 1 thank you, kahit simpleng journal entry, may halaga yan. At huwag mong sabihing maliit lang yan, dahil kapag palagi mong ginagawa, nagiging parte na yan ng ugali mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang isang maliit na bagay na pwede kong simulan ngayon para sa ikabubuti ko? Gawin mo na. Bukas ulitin mo. Sa makalawa, ulitin mo ulit. Hanggang sa hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo dahil naging natural na ito. Tandaan, hindi mo kailangang maging mabilis.
Ang importante, huwag kang titigil. Dahil sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw, nandun ang malaking pagbabago na matagal mo nang hinahanap. Number 6. Lumago sa gitna ng discomfort. Alam mo ba kung saan talaga nangyayari ang tunay na pagunlad? Hindi sa comfort zone, hindi sa mga bagay na sanay ka na, madali o walang challenge. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag lumalabas ka sa kung saan ka komportable. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, ang hirap sa buhay ay parang training ng kaluluwa. Ibig sabihin, ang mga pagsubok at hirap, yan ang nagpapalakas sa atin. Diyan tayo tumitibay, diyan tayo mas lumalalim bilang tao. Pero bakit nga ba maraming natatakot sa discomfort? Kasi mahirap, nakakakaba, nakakapagod. Pero isipin mo to, lahat ng mahalagang bagay sa buhay, dumaan muna sa hirap. Halimbawa, natuto kang magsalita sa harap ng tao, pero kinabahan ka muna. Nakapagsimulang mag-ipon, pero tiniis mo muna ang mga gastos. Naging matatag ka, pero bago yon, maraming pagsubok kang dinaanan. Ibig sabihin, kung gusto mong lumago, kailangan mong tanggapin ang discomfort. Hindi siya kalaban, isa siyang teacher. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang isang bagay na gusto kong gawin, pero natatakot ako? Pwedeng ito ay pakikipag-ayos sa taong may tampo sa'yo, pag-a-apply sa bagong trabaho, pag-share ng gawa mo online, o kahit simpleng paglabas mag-isa para subukan ang bago. Ano man yon, subukan mong gawin ngayong linggo, kahit maliit na step lang. Hindi kailangang biglaan, pwede mo itong simulan sa simpleng paraan, tulad ng pag-message muna o pag-research. Ang mahalaga, harap ka sa takot mo, huwag mong iwasan. Kasi sa bawat pagkakataon na hinaharap mo ang kaba, takot o hiya, mas tumitibay ka. At dumadating ang araw na yung dating kinatatakutan mo, kayang-kaya mo na. Parang first day mo sa school or unang job interview. Kinabahan ka dati, pero ngayon, normal na lang. Bakit? Kasi hinarap mo, inulit mo, hindi ka umatras. Kaya sa susunod na matakot ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay chance para ako'y matuto at lumago? At kung oo ang sagot, gawin mo kahit mahirap. Tandaan, ang comfort zone ay lugar ng pahinga, hindi ng pag-unlad. Kung gusto mong gumaling, tumatag, at maabot ang goals mo, kailangan mong matutong yakapin ang hindi komportable. Dahil sa bawat takot na hinarap mo, may bagong tapang na nadadagdag sa'yo. Kaya ngayong linggo, subukan mong gawin ang isang bagay na kinatatakutan mo. At pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo, lumago ako ngayon. Number 7. Huwag lang gawin para sa palakpak. Napansin mo ba na maraming tao ang gumagawa ng isang bagay para lang mapansin? Nag-aaral para purihin, nagpo-post para sa likes, nagtatrabaho para mapansin ng boss. Pero ang tanong, paano kung walang pumalakpak? Paano kung walang nag-comment, walang nagsabi ng ang galing mo, walang nag-react? Itutuloy mo pa rin ba? Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, gawin mo ang bawat kilos na parang ito na ang huli mong araw. Hindi niya sinabing, gawin mo lang pag may nanonood. Ang ibig niyang sabihin, gawin mo dahil ito ang tama, dahil ito ang makakabuti sa'yo. Kung ginagawa mo lang ang isang bagay dahil gusto mong purihin ka, hindi mo na ginagawa ito para sa sarili mo. Para kang nakakulong sa opinyon ng iba, at kapag nawala ang papuri, nawawalan ka rin ng gana. Pero kapag ginagawa mo ito dahil gusto mong umayos, matuto, o gumaling, kahit walang pumalakpak, panalo ka pa rin. Isipin mo ang isang estudyante na nag-aral ng mabuti pero walang medalya. Masasayang ba ang effort niya? Hindi, kung ang goal niya ay personal growth. Dahil ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung proud ka ba sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ginagawa ko ba ito para sa sarili ko o para lang mapansin? Kung para sa sarili mo, ituloy mo. Kung hindi, baka kailangan mong palitan ang dahilan mo. Walang masama sa papuri, masarap mapansin at ma-appreciate, pero huwag mong hayaang yun lang ang dahilan kung bakit ka kumikilos. Kasi darating ang panahon na walang papalakpak, walang magko-comment, walang support. At kung dun lang nakabase ang motivation mo, titigil ka. Pero kung ang lakas mo ay galing sa loob mo, tuloy-tuloy ka kahit wala ang iba. Tandaan mo, gawin mo ang best mo kahit walang nakakakita. Bakit? Kasi ikaw ang unang nakakaalam kung nagsipag ka o tinamad. Ikaw rin ang unang makakaramdam kung proud ka sa ginawa mo o hindi. At sa huli, isang tanong lang ang mahalaga. Ginawa ko ba ang best ko? Kung oo, ayos lang kahit walang palakpak. Kaya simula ngayon, gawin mo ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Hindi dahil gusto mong mapansin,
gawin mo para sa sarili mong respeto. Number 8. Ang pag-unlad ay hindi selfish. May mga pagkakataon ba na gusto mo lang ayusin ang sarili mo, pero may nagsabi sa'yo, ang selfish mo naman. Parang mali kapag inuuna mo ang sarili mong kalusugan, kapayapaan o pangarap. Pero ito ang totoo. Ang pag-aayos sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, kung gusto mong tumulong sa mundo, unahin mong ayusin ang sarili mo. Ibig sabihin, kung gusto mong maging mabuting anak, magulang, kaibigan o partner, dapat maayos ka muna. Paano ka tutulong sa iba kung ikaw mismo ay pagod, nalilito o ubos na ang lakas? Paano ka magbibigay ng payo kung ikaw rin ay gulong-gulo? Paano mo aalagaan ang ibang tao kung ang sarili mo hindi mo maalagaan? Hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Kaya kung gusto mong maging mas mabuting tao para sa ibang tao, kailangan mong simulan sa sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay paghahanda sa sarili para mas may maibahagi ka sa iba. Isipin mo na lang ang 2 baso, yung isa puno ng tubig, yung isa halos wala na. Sino ang kayang magbigay ng mas marami? Siyempre, yung basong puno. Ganon din sa buhay. Kapag buo ka, malusog, malinaw ang isip at may katahimikan, mas kaya mong magmahal, mag-alaga at umintindi. Halimbawa, kapag malakas ang katawan mo, may energy kang tulungan ang pamilya. Kapag maayos ang emosyon mo, mas kalmado kang humaharap sa problema. Kapag may oras ka para sa sarili mo, mas may kalidad din ang oras mo sa mahal mo sa buhay. At ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang ginagawa mong pag-aalaga sa sarili. Hindi mo rin kailangang humingi ng sorry kung minsan inuuna mo ang sarili mo. Ang mga totoong nagmamahal sa'yo, maiintindihan nila yan. At sa bandang huli, makikinabang din sila sa pagbabagong ginagawa mo. Kaya simula ngayon, alisin mo na sa isip mo na mali ang unahin ang sarili. Gawin mo ito para mas lumakas ka, mas makapagbigay ka, at mas makasama mo ang mga taong mahalaga sa'yo ng buo ang loob. Tandaan, ang pag-unlad ay hindi selfish. Ito ang daan para mas marami kang matulungan. Kaya huwag ka nang magdalawang isip. Ayusin mo ang sarili mo dahil yan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iba.